sana dapat mag-ingat lang sa mga bibitawan po niyang mga salita. In other words, he should not demean the reputation of his fellow congressmen because we are all guided also by the rules. You know, the Senate has its rules, the House has its rules. If you attack the character of one member of the House of Representatives or a senator for that matter, pwede kang mabigyan ng disciplinary action. So yun lang naman po ang paalala ni Majority Floor Leader Boyet Gonzales kay Toby. Alam po nating lahat na dating miyembro ng mayorya itong si Congressman Tiangco. Ano pong nararamdaman ninyo mula sa mayorya na lumipat siya dahil dito sa pag-file nitong impeachment complaint? Well, alam mo, hindi lamang kasi dito ang dapat maging batayan. Kailangan rin natin tignan yung track record po ni Congressman Tiangco tungkol dito. Napaalam ko na he also voted against the budget that was proposed, no? So, if we look at the track record, he seldom votes with the majority rin naman eh. So, para sa amin, hindi naman ganong kawalaan, no, na si Representative Toby ay lumipat sa independent. Hindi naman siya pumunta sa opposition, kundi he just wanted to stay independent. Attorney Kitso, pwede po bang i-explica sa publiko yung konsepto ng affirmative action? Kasi tila sinasabi nila na may mga issues na namutin academic na bakit binabalikan pa daw ng defense? Una-una yung affirmative defenses, yan ay nakasaad sa rules of court, no? Usually, maaari mo yung ilagay sa yung motion to dismiss, tapos other than the mga specific denials mo, maglalabas ka ng mga affirmative defenses mo patungkol doon sa sustansya ng complaint na isinumite or ifinail laban sa'yo, no? Ngayon, kung yung motion to dismiss mo together with your affirmative defenses are deny, no, or hindi na pagbigyan ng korte, ito'y maaari mo pa rin i-raise doon sa iyong presentation ng ebidensya. Maaari ka pa rin magpalabas ng iyong mga ebidensya or testigo na magpapatunay dito sa mga affirmative defenses mo. Unang-una dito, ang affirmative defense namin dito, yung na fatally defective, no, na talagang sadyang merong malaking pagkukulang yung verified complaint, no? So, kahit nasabihin natin na nagdesisyon na ang Senate Impeachment Court dito, malaya pa rin naman kami sa depensa na magpakita ng aming ebidensya upang talagang ipakita na talaga may kamalian doon sa pagsumite ng verified complaint. Sapagkat, tingnan ho natin, no, sa kabuuan, isa ho ito doon sa mga sagot namin doon sa verified complaint. So, kaya ho kailangan namin maglabas ng ebidensya, testigo or dokumentaryo ho, no, para ho magpatunay na tama ho or may basihan yung sinasabi ho namin. Subalit, Attorney Kitso, hindi po ba ikukonsidera na yung unang ruling ng Senate Impeachment Court na iba yung rules ng House, iba yung rules ng Senate, therefore, tatanggapin itong complaint? Pero tingnan ho natin, no, sapagkat yun nga, lagi ko po sinasabi, wag ho natin pangunahan ang depensa sa pagkakataong ito, sapagkat marami pa naman ho kami maaaring tanong, marami pa rin ho kami maaaring gustong malaman mula kay Congressman Tiangco, na magpapatunay ho na talaga may kamalian dito. At magpapatunay rin ho kung paano ginawa itong verified complaint, ano ba ang nangyari dyan, ito ba'y talaga minadali, ito ba'y talaga nabasa, at ito ba talaga ay dumaan sa isang masusi at marangal na proseso sa mababang kapuluhan. Marami pong nagsasabi mula sa prosekusyon na bagamat flawed itong complaint mismo, ay nailabas naman daw po yung katotohanan. Ano po komento ninyo tungkol dito sa statement? Alam mo yung katotohanan dito ay kalahati pa lang, ano? Sapagkat ngayon pa lang kami talaga maririnig at ngayon pa lang yung pagkakataon namin na makapagpaliwanag. Sana naman po ay wag ho kami pangunahan at bigyan ho kami ng laya na makapagpaliwanag din at makapagpresenta rin ng aming ebidensya. Sapagkat, alam niyo, sa malayang demokrasya, pati naman sa isang legal na proseso, kailangan din naman marinig mo yung kabilang panig. So ito na ho yung pagkakataon na to. Ang hinihiling lang po sana namin, wag ho sanang pangunahan at dungisan agad yung gusto ho namin gawin dito sa paglilitis na ito. Sino po ba yung magsasagawa ng direct examination? Oo, alam mo, kasi napakagandang tanong yan. Pinapawisan na Pinapawisan na ako. Bakit kaya? Hindi ko ako. Yeah. No, but
Alam niyo po si Justice Cuevas ay nandyan at maaari pong tulungan po siya ng ibang mga mas bata-bata po nating mga abogado na kasapi po sa defense. So hindi po katulad nung mga nakaraan nung cross-examination na nag-iisa po si Justice Cuevas. Kung wala po siya ay si Attorney Esguerra ang gumagawa. alam So niyo, ngayon po, kahit sino naman po sa depensa ay handa at ito po yung napag-aralan namin individually at collectively. Alam na po namin ang nais po naming pag-handle, pati po kung paano po ilalatag yung depensa at yung testimonya po ng aming testigo. Congressman Tañada, sino naman po mula sa prosekusyon ng gagawa ng cross-examination? Well, kung ang testigo nga si Congressman Chanco, isa sa mga House prosecutors, no, meaning isang congressman mismo ang mag-cross-examine kay Congressman Chanco at dahil syempre ang pinag-uusapan rin po dito is with regard to yung internal, most probably papasok ito sa internal ano nangyari nung caucus, etc. etc. So dapat alam ng mag-cross-examine kung talaga ano nangyari doon. So it's for sure it will be one of the congressmen. Attorney Kicho, pwede niyo po ba i-explica sa publiko kung ano yung gagawin o ano yung pakay ng depensa sa isang impeachment trial? Siguro an overview po nung pagtanaw kung ang prosecution ay nagpresenta, ano po ang objective ng defense? Well, malinaw naman ang magiging purpose namin pati objective. Ito ay talagang mapakita sa mga senator judges at ngayon ang added challenge ko dito ay ma-explain o mapaliwanag din sa taong bayan kung bakit po kailangan mapanitili pa si Chief Justice sa kanyang posisyon. No? Pangalawa, kailangan rin po namin ipaalam at ipaliwanag na lahat po ng mga bintang, lahat po ng mga aligasyon patungkol dun sa verified complaint ay talagang wala pong basihan, ito po ay walang sustansya, at wala pong matibay na ebidensya na naipakita ang prosecution upang siya po ay tanggalin sa kanyang posisyon bilang punong maestrado. Pangatlo, kailangan din po namin mapakita na sa lahat pong ito, si Chief Justice Corona ay wala pong ginawang kamalian, no? At siya po ay nananatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang punong maestrado at kinakailangan pa po niyang ipagpatuloy ang kanyang layunin na maging maayos po at maging independent po ang hudikatura po natin. Attorney Kicho, nung nakaraang linggo po ay lumabas ang ilan sa mga miyembro ng Basa at Guidote clan no, na involved dito sa issue na ito tungkol dito sa conflict sa Basa Guidote Enterprises. At nagsabi po ang depensa na walang kinalaman ng isyung ito tungkol sa impeachment. Tanong ko lang po, paano po walang kinalaman yun? Gayong sinabi nyo na rin po mismo na yung mga pera na nahanap dun sa mga bank accounts ng Chief Justice ay galing sa Basa Guidote Enterprises. Ang meron hong materiality dito, yung Basa Guidote. Ngunit yung mga testimonya po patungkol dun sa mga personal na atake at character assassination po kay Chief Justice Corona, ito po ay walang pwesto o walang lugar dito sa Senate Impeachment Court. Sapagkat hindi naman po ito inallege ng mga prosecutors dun sa kanilang verified complaint. Siguro maganda na rin po masagot ko ngayon. Lahat po ng mga binibintang, lahat po ng mga binabato nila kay Chief Justice, ito po ay nasagot na niya. Matagal na ho, no? Nung nasa JBC ho siya, nung ini-interview siya, nasagot na ho niya to ng 2 beses. At ito po ay may patuloy na kaso. Ang gusto lang ho sana namin sabihin, wag ho sana nilang ilabas yung hinanakit nila dito sa Senate Impeachment Court sapagkat ang dapat po nilang ginagawa, ilabas ho itong lahat ng ito kung saan ho yung kaso ay ngayon pending. No? So, sana ho, wag na ho tayo ma-distract at sana ho, wag huminto na po yung patuloy na paninira sa personal na karakter ni Chief Justice Corona at ng kanyang may bahay at kanya pong pamilya. Ito po ba yung dahilan kung bakit nagpa-interview kinabukasan ang Chief Justice sa media? Well, alam nyo, ito po isa sa mga dahilan. No? Ngunit ang talaga pong dahilan ay nais niya po kayong makadaupang palad po ang mga kaibigan po natin sa pamamahayag sapagkat matagal na rin naman po siya iniimbitahan at gusto niya po kayong matingnan sa inyong mga mata pag sumasagot po siya. At para malaman nyo talaga kung ano ho ang saloobin ni Chief Justice Corona patungkol sa lahat ng mga issues na binabato po sa kanya. Congressman Erin, in light of yun nga, yung mga interview ukol sa Pamilya Basa at sa pagsasalita po ng Chief Justice sa media, meron po ba may plano po bang prosekusyon na umakto ukol sa mga ito? Well, depende po yan kung ano magiging testimonya ni Mrs. Corona kung siya po ay ihaharap ng depensa sa impeachment court, no? Ngayon, kung siya ay haharap, syempre, pag-aaralan po namin yung
bigat ng magiging testimonya ni Mrs. Corona at doon namin pagdidesisyonan kung ihaharap rin po namin as rebuttal witness itong mga pamilyang basa. Desidido na po ba na iharap si Ginang Corona sa impeachment Alam niyo, trial? yan nga ho ang lagi namin sinasabi, no? Si Mrs. Corona, si Chief Justice, at yung lahat po ng aming mga testigo, sila po'y handa. Kahit sino po sa kanila ay maaari po naming patawag kung kailan po namin sa tingin kinakailangan. No? So, wag lang ho natin sanang pangunahan sapagkat kami ho sa depensa, pinag-aaralan po at sinusuri ho talaga namin yung pang-araw-araw na takbo ho o yung pag-usad ho ng ating paglilitis sapagkat alam niyo naman ho na maaari ngayon ang gusto natin bukas ito na ipresenta pero iba ho yung matatakel ngayon doon sa hearing no? So meron ho kaming degree of flexibility na kinakailangan para ho magiging maayos at malinaw ho yung pagpresenta namin ng aming mga ebidensya. Attorney Kicho, nagsalita po si Senate President Juan Ponce Enrile kailan lang at sinabi niya na ninanais niya sanang marinig ang testimonya ng Chief Justice. Ngunit nagbigay din siya ng warning sa kanyang mga kapwa Senator Judges na bigyan ng paggalang ang punong mahistrado sakaling siya'y umupo sa witness stand. Ano pong komento niyo dito? Alam niyo po, ginagalang po namin ang malinaw na pananaw ni Senate President Enrile at kami po naniniwala na yung Senate Impeachment Court, kasama na po dito yung mga Senator Judges at yung presiding officer, ay talaga po ang ninanais po talaga nila dito sa ating paglilitis ay maging maayos at maging marangal po. Ano? So, we are happy to hear that and alam niyo naman po kahit hindi naman po sabihin niya ni Senate President, we expect no less from the Senator Judges and from the prosecutors also. Kung sakasakali po, Congressman Erin, na uupo sa witness stand si Chief Justice Corona, sino po ang nakatakdang mag-cross-examine sa kanya? Well, masyadong malayo pa yata yun eh. Hindi nga natin alam kung upo eh. Sana umupo, no? Pero pinag-aaralan ng husto yan ng ating mga private prosecutors, no? At public prosecutors kung sino ang harap, no? We will cross the bridge when we get there. Yung sinabi po ni Rico, yung tungkol sa be respectful, sa tingin naman po namin eh, tamang-tama po yung pananaw ng ating Senate President. He represents an office, no? So there should be no intention on any part to embarrass him. So I think it's more addressed dahil kapag kami po ang nag-uusap sa testigo wala naman bastusan na nangyayari. I think it's more addressed to the senator judges. Siguro gusto ko lang magkomento doon. No? I'm sure that Congressman Erin would agree with me. Maaring kami na sa mga iba't ibang panig ngayon, ano? Maaring minsan magiging mainit yung debate sa mga points of law o sa mga ebidensya. Ngunit ang dapat mangingibabaw ho dito yung respeto namin sa isa't isa. Pati hindi ho dapat kami nagpe-personal no, sapagkat matapos po ang lahat ng ito, makakasama pa rin naman po tayo at meron pa rin naman po tayong kailangan gawin dito sa ating bayan, no? Maliban po dito sa impeachment. That's good to know, Kathy. Nakita natin kasi diba, every time after the impeachment tayo, nagkakamayan sila, nag-uusap ang mga prosecution at ang defense. Congressman Erin, kayo naman po ang matanong namin, ano pong magiging diskarte ng prosecution ngayon at kayo ang nasa kabilang side of the coin? Well, ganito yan. Simple lang. Yung ginagawa ni Justice Cuevas, nung sila yung nag-cross-examine, yun ang gagawin So, naman namin. we'll expect that si lead prosecutor Tupas ang nakatayo dyan the whole time? Not necessarily. Not necessarily. Like I said, kung si Congressman Chanco ang testigo ngayon, so it will be a congressman also with cross-examine. Ngayon, kung ibang mga testigo, baka private prosecutors po. Ito rin, Congressman Erin, dahil nung day 26 nga dito, this is where we left off and ito yung medyo talagang hanggang ngayon ay natatandaan pa rin ng taong bayan. Kamusta na po si Attorney Vitaliano Aguirre? Okay naman po. Nagkasama naman lahat tayo last Friday. At gusto kong batiin nga ang Channel 4 no, sa